Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hannah Jane C. Madera, tagapag-ulat tungkol sa pagdisenyo ng isang portfolio. So una, ano nga ba ang portfolio? Ang portfolio ay ang mga gawa at mga aktibidad ng mga estudyante na kabilang ang kanilang mga output. So yung portfolio po is, ito yung mga koleksyon ng mga gawa or mga na-accomplish po nila na kung saan is na ipapakita po nila yung kanilang kakayahan, karanasan at talento sa paggawa. So, pangalawa, paano nga ba gawin ng isang portfolio? So, yung una yung pagpili po ng layunin. Ito ay paraan upang tukuyin ang pinupuntuhan at nais makamit at maunawaan. So, ito po yung sa pagpili po ng layunin naman. Ito po ay isang pagpapakita ng kasanayan at karanasan sa paggawa ng isang proyekto ng isang portfolio po. So, pangalawa yung pagkolekta ng mga gawa. Ito ay ang pag-iipon ng mga proyekto o gawa na mailalagay o maaaring laman ng ating portfolio. So, ito po yung mga, yun nga po, yung sinabi po natin na mga aktibidad po na kanilang mga na-accomplish. After po nun, so, yun po yung maaari nating mailagay sa ating portfolio. So, pangatlo, pag-organisa ng mga nilalaman. Ito ay paraan na, para isaayos at pagsunod-sunurin ang mga gawa tungkol sa iyong pinupuntuhan. So, yung sa pag-organisa po ng nilalaman, ito ay paraan upang makita at maunawaan nang makakakita ang ating gawa. Halimbawa po ay sa isang aktibidad, dito po ay naipapakita po natin ng tiyak at mas malinaw ang ating layunin sa isang proyekto. So, yung pang-apat, yung magbigay ng konteksto. Ito ay ang paglalagay at pagsasama-sama ng maikling paliwanag para sa bawat gawa, katulad ng layunin, proseso at resulta nito. So, yung sa konteksto po, ito yung nagbibigay ng kahulugan sa bawat nilalaman ng ating portfolio na nauugnay sa ating kakayahan po sa paggawa. So, number 5, yung paggawa ng visual na presentasyon. Dito ay ang paggamit ng mga software o platform kung ating presentasyon po ay digital. Pero maaari mo po tayong gumamit ng mga papel o Manila paper kung ang ating gawa po ay physical or yung mismong kung sa visual po. Yung sa visual na presentation po dito ay yung nakikita po natin mismo yung natitiyak po natin yung kalinisan at yung maayos na proyekto. Nakikita po natin yung may maayos na larawan at dokumento. So, yung pang-anim, yung pagre-revise at pag-e-edit. Ito naman ay paraan at pagsusuri ng buong portfolio para sa mga typo error na mga nilalaman. So, yung pagre-revise po at pag-e-edit, dito po is ito po ay isang paraan, napakahalagang paraan po para masigurado po na yung ating portfolio po ay pwede na tawag dito. Dito po sa pagre-revise at pag-edit, ito po yung pagsusuri po ng ating portfolio kung okay na po ba. Tapos kapag may mga kailangan po na palitan, magagawan po natin ng paraan kasi pwede po natin siyang i-edit. So dito yung pang-pito, humingi ng feedback. Ito ay paraan upang matiyak at bago ito i-submit at ipasa, dapat ay magtanong sa isang mentor o guro at kasamahan. So yung pang-walo, pagpapalit at pag-update. Ang pagpapalit at pag-update ng isang portfolio ay paraan upang mapanatili ang maayos at hindi maging magulo ang laman nito. So dito ito nga po, isa po siyang mahalagang paraan din para masiguro po na yung ating portfolio po ay maayos na. Yung para hindi po magkagulo-gulo po yung laman nito. So, may 7 po tayong paraan sa pagdisenyo ng isang portfolio. Yung una po is yung minimalist. Ito ay estilo na dapat meron tayong malinis na layout at simpleng layout na nakapokus lamang sa ating gawa. So, yung pangalawa, organisadong layout. Dito ay dapat na organisado ang mga teksto o kung may imahe dapat ay maayos para madaling tingnan at basahin. So, yun. Kailangan po is yung layout po natin ay maayos. Hindi po dapat magulo para hindi po maano po sa mga mata po ng makakita. So, yun. Yung pangatlo, yung magandang typography. Ito ay ang paggamit ng angkop na disenyo ng mga titik or font para sa pamagat at katawan teksto para maakit at maging maayos sa makakakita. So, yun po, para hindi po maguluhan yung mismo makakita. Para mas madali po nilang maunawaan at maintindihan. Color scheme, ito naman yung pagpili ng limitadong kulay na dapat ay kaaya-aya sa mga mata at umaayon sa
nakalagay sa portfolio. So dito po, yung sa color scheme, hindi po kailangan na masyadong matingkad yung kulay. Yung saktong kulay lang po para hindi po masyadong nakaka-attract po sa iba po. Yung para hindi po sila masyadong nagpo-focus dun sa color kundi dun sa mismong gawa po natin. So yung po is yung visual hierarchy. Ito ay ang pagpaprioridad ng mga mahalagang bahagi ng portfolio gamit ang laki at espasyo. So dapat po may maayos tayong espasyo at laki lamang para para po mas maganda at mas madali natin maunawaan yung ating portfolio. Tapos yung interactive elements naman po. Ito ay para sa digital na portfolio. Dito isinasama-sama ang clickable na element o animations para sa mga nakakaingganyo na nilalaman at karanasan. So yung panghuli, yung pagbabahagi ng nilalaman. Isa itong mahalaga pa na paraan sa pagdisenyo ng isang portfolio para maibahagi ang mga nilalaman at ang pagsasalaysay tungkol sa ating portfolio. So dito po makikita na po natin yung mga yung sama-samang paliwanag na po para po mas maging malinaw yung portfolio natin. So yun lamang po. Maraming salamat po.